Chapter 3. Nawawalang kapatid. Gutom, pagod, namamatay ako. Ang mga unggoy na naglalakbay sa timog ay naliligaw. Lumipas ang isang buwan, ngunit wala silang narinig tungkol kay Sita. Hindi nila alam kung buhay pa siya. Ang ilan sa mga nagugutom na unggoy ay nagsimulang magtanong sa layunin ng kanilang ekspedisyon. Why are we waste our time searching for a woman? She's so precious that many of us would sacrifice our lives for her. Lumaganap ang talakayang ito sa mga mababang uri. Tumangging sumuko ang mga pinuno. Sa araw na sumuko sila, malamang na magtatapos ng maaga ang ekspedisyon. Nang malapit nang mawala ang pamilya ng unggoy sa ilang miyembro nito, nakita ng demonyo ang isang ibon na lumilipad palabas ng yungib. Paano kaya ito? Ipinilig niya ang kanyang ulo, kinusot ang kanyang mga mata, at tumingin ng malapitan. Oo, ito ay totoo. Nakapagtataka, hindi ito ibong tubig, kundi isang ibong basa. Dapat may tubig sa kuwebang ito. Mayroon lamang isang salita na nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan, tubig. Isang bagong alon ng sigasig ang lumitaw sa mga naghahanap. Tumakbo sila papasok sa kuweba na may kasamang tagay. Nang makarating sila sa pasukan, nakita nila ang kuweba na mas malaki kaysa sa karamihan ng mga kuweba. Pumasok ang grupo. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang batis na umaagos. Nang magsimula na silang tumalon, nakita nila ang isang babae na nakaupo sa gilid ng kuweba. Mukha siyang santo. Naramdaman niya ang presensya nito sa pamamagitan ng yoga at binuksan ang kanyang mga mata. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang gintong mesa sa kanyang harapan. Nakalatag dito ang pinakamasarap na pagkain na nakita ng sinumang unggoy. Hindi mabilang na magagandang pagkain at inumin. Ipinakilala ng santo ang kanyang sarili bilang Svayamprabha at sinenyasan na magsimula na ang pagkain. Ang mga unggoy ay kumain ng kanilang busog, kumakain ng higit sa kanilang makayanan. Nag-uumapo sa tuwa ang bawat unggoy. Biglang nawala ang lahat. Natagpuan nila ang mga unggoy na nakahandusay sa buhangin sa tabi ng dagat. Nasaan sila? Paano sila nakarating dito? Anong nangyari sa pagkain? Sino ang babaeng ito? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Naggala sila ng walang patutunguhan. Walang humingi ng tulong. Natapos na naman. Lumipas ang mga araw, at walang nakakaintindi. Natuyo ang pagkain na kinain nila sa kuweba. Nagutom na naman ako. Sa pagkakataong ito, walang bittern, walang kuweba na may masasarap na pagkain. Wala silang pag-asa. Ang mga unggoy ay nagsimulang teen time na manalangin para sa tulong o intervention. Sabi ni Angkot, ano pa ba ang silbi ng buhay? Ilang araw na lang ang natitira bago matapos ang buwan. Sayang, si Nanay Sita ay hindi na natagpuan. Paano tayo makakabalik ng walang impormasyon? Mas mabuti pang mamatay kaysa bumalik na walang dala. Napatingin ang lahat sa langit. Isang higanting lawin ang pumailang lang sa itaas nila. Ito ay malinaw na tanda ng nalalapit na kamatayan. Ang lawin ay naghihintay para sa kanyang unang biktima. Ang unang biktima nito ay ang pagkain nito. Tumingin si Angkatha kay Hanuman at sinabing, hindi ba't ang lawin na ito ay katulad ni Chatyok, na nag-alay ng kanyang buhay para iligtas ang kanyang ina, si Sita, mula sa Ravana? Si Chatyok ang maswerteng na crewmate ni Rama. Sana'y hindi kunin ni Rama ang ating mga katawan pagkatapos tayong matakot ng lawin. Nang matapos magsalita si Angkatha ay nagtakbuhan ang mga unggoy. Hindi nila naintindihan kung bakit natalo ang hukbo ni Angkatha. Tumangala sila at nakita nila ang isang higanting lawin na nakapalibot sa kanila ng mahabang panahon at malapit ng maninangil. Bago pa makapag-react ang Angkatha, ibinuka ng lawin ang kanyang mga pakpak at bumuga ng sandstorm sa kanila. Umupo si Angkatha doon, pinagmamasdan ang nag-aalalang mga mata ng ibon, hindi natitinag. Kilala mo ba si Chatyok? Siya ang aking nakababatang kapatid. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkataon kaming nagkita at hindi na kami nagkita simula noon. Ang pangalan ko ay Sampatha. Nalungkot ako nang marinig ko ang balita ng pagkamatay ni Chatyok. Ang masamang Ravana, na pumatay sa aking kapatid, ay dinala si Sita sa Sri Lanka, 100 yahanas, 1 yahano 8 milya, ang layo. Sa aking Sri Lanka na nakikita ko na ang malayo. Malayo na ang paningin ko sa Sri Lanka. Nasunog ang mga pakpak ko nang mawalay ako sa aking kapatid noong panahong iyon, sinabi sa akin ng isang pantas, noong araw na sinabi ko sa mga unggoy ang tungkol sa pag-iral ni Nanay Sita, ang ina ng unggoy, babalik ang aking mga pakpak. Si Sampati, na nadurog sa kanyang paghihiwalay sa kanyang kapatid, ay tumakas at hinimok ang hukbo ng unggoy na subukang maglakbay sa Sri Lanka nang hindi pumunta doon.
Nag-alok siya ng solusyon, ngunit humantong lamang ito sa mas malalaking problema. Ang pagtanggap ng negativity ay parang pagtanggap ng kabiguan. Ang pagmimina ng diamante ay ang sining ng paghahanap ng positibong enerhiya sa pinakakagalit na kapaligiran. Paglikha ng isang superhero. Ang tanong ay hindi kung gusto nilang gawin ito, ngunit kung kaya nila. Nahaharap sa mga bagong hamon, ginagawa ng mga unggoy ang kanilang makakaya upang ipakita ang kanilang lakas at patunayan ang kanilang mga kasanayan sa larong ito. Ang bawat isa ay nagsusugal na may mabuting hangarin, ngunit ang pagkapanalo ay nakasalalay hindi sa kanilang tunay na intensyon kundi sa kung ang kanilang mga kasanayan at pagkilos ay naaayon sa mga hangarin na iyon. Sinasabi ng isang unggoy na kaya niyang kumpletuhin ang isang proyekto. Isa pang claim na kaya niyang kumpletuhin ang dalawa. Nagbiro naman ng isa na madali niyang nakumpleto ang 12 projects. Isa pang nag-anunsyo ng 65. Sa wakas, si Angad, anak ng dakilang mandirigmang Bali, ay nagpahayag na kaya niyang kumpletuhin ang lahat ng 100 proyekto ng mag-isa. Ang kanyang engranding anunsyo ay nagdulot ng pananibik sa hukbo. Isang matapang na mandirigma sa hukbo ang nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, sinabi ko, ngunit ano ang susunod? Nawala ang excitement. Ang problema, kahit na makumplito ko ang 100 na proyekto sa isang lakad at maabot ang Sri Lanka, hindi ako magkakaroon ng sapat na lakas upang bumalik, dagdag ni Angad. Ang kanilang pinuno, ang demonyo, ay hindi isang unggoy tulad ng iba, ngunit isang oso. Noong bata pa ako, nagkaroon ako ng kapangyarihang maglibot sa mundo ng maraming beses. Nang lumitaw ang duwende, iniunat ko ang aking mga paa at naglibot sa buong universo. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon at naglibot sa universo ng 21 beses. Hindi ako tataas hanggang 100 yahanes gulang. Ang panahon ay nagpahirap sa lahat. Natahimik siya. Ang lahat ay nagpahayag ng pag-aalala, ngunit hindi nakarating sa isang angkop na konklusyon. Dahil sa pagkabigo, ang lahat ay nagang ang kanilang mga ulo sa kahihiyan at nagsimulang mag-alala tungkol sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Ang pinuno ng demonyo ay handang samantalahin ang pagkakataon. Nakita niya na ang lahat ay nag-iisip lamang mula sa kanilang sariling pananaw, hindi sinusuri ang lakas ng iba. Nagsimulang suriin ng demonyo ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat unggoy sa bawat aspeto. Ngayon ay kilala na niya ang kanyang koponan. Habang ipinagpatuloy niya ang kanyang mga eksperimento, nakita niya ang isang unggoy na hindi makapagsalita. Nawala siya sa pag-iisip. Bigla niyang napagtanto na kayang gawin ng unggoy na ito ang mahimalang gawaing ito. Ang paipong unggoy ay si Hanuman. Umupo ang demonyo sa tabi ni Hanuman at ipinaalala sa kanya ang kanyang nakalimutan. Marahan niyang ipinaalala sa kanya ang lahat ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mga Diyos noong bata pa siya. Ipinaalala niya sa akin ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Ipinaalala niya sa akin ang kanyang kadakilaan. Kapag ang isang tao ay nakakuha ng espesyal na kapangyarihan, nangangahulugan ito na sila ay may malaking responsibilidad. Kapangyarihan at pananagutan ay magkasabay. Ngayong narating na niya ang rurok ng responsibilidad, ipinaalala niya sa sarili na babalik ang kanyang kapangyarihan. Nang magsimulang magsalita ang demonyo, naalala ni Hanuman ang kanyang nawala at nakalimutang kapangyarihan. Lumakas ang kanyang kumpiyansa. Hindi nagtagal, tumaas pa siya. Sa loob ng ilang segundo, naabot na ni Hanuman ang taas na 100 metro. Ang ibang mga unggoy ay namangha sa biglang pagbabago ng kanilang kaibigan. Umungol si Hanuman, nagsimulang manginig ang mga puno, at lumipad ang mga ibon sa lahat ng direksyon. Si Maindra, ang Diyos ng unggoy, ay tumakbo patungo sa bundok at lumakad ng ilang hakbang pasulong. Sa magaan na hakbang, inakyat niya ang bundok at agad na narating ang tuktok. Nang makarating sa tuktok, sumigaw siya, "Hi Sri Ram! Hi Sri Ram! Wala akong magawa, walang makakapigil sa akin. O Diyos ko, hindi ko pa naabot ang aking layunin." Naghanda siya para sa isang malakas na paglukso. Inipon niya ang kanyang mga paa at nagpakawala ng napakalaking puwersa sa bundok na kanyang kinatatayuan. Ang bundok ay lumiit sa ilalim ng kanyang timbang, at ang mga daloy ng ginto, pilak. At marami pang ibang mineral ay dumaloy sa lahat ng direksyon. Ang mga pantas ay tumakbo palabas ng kanilang mga kuweba sa bundok, at ang mga hayop ay lumayo sa mga pressure point at lumapit sa mga paa ni Hanuman. Biglang tumalon si Hanuman pababa ng bundok. Ang lakas ng kanyang paglukso ay lumikha ng napakalakas na puwersa kung kaya't hinailan nito ang lahat sa paligid niya patungo sa langit. Sinimulang habulin ng mga elepante, leon, USA, kuneho, ibon, halaman, at puno si Hanuman.
Si Hanuman ay lumipad sa isang maikling distansya, hinigop ang mga ito, at bumagsak sa tuktok ng bundok na parang si Hanuman ang kanyang panauhin, na sumama sa kanya sa Sri Lanka yatra. Ang pagtalon pababa ng bundok ay isang bagay. Ang pag-abot sa Sri Lanka ay isa pa. Ang pag-abot sa Sri Lanka ay hindi nangangahulugan ng pagtawid sa dagat. Sa proyektong pagpapalawak ng 100 project, ang mga madiskarteng inilagay na pampasabog ay ginawa ang yatra na isang kapana-panabik na kaganapan. Ang pagkakaroon ng mga tagasunod ay mas mahalaga kaysa sa pagiging tagasunod mismo. Si Hanuman ay nagbigay inspirasyon sa mga dakilang tao at lumikha ng mga tagasunod. Ang mga tagasunod ay mga pinuno ng mundo. Para sa mga tagasunod, ang mga pinuno ay gumawa ng mga tagasunod. Maaaring lumipad si Hanuman. Ang ambisyosong paglipad ng unggoy ay isang magandang tanawin para sa lahat. Pinagmamasdan sila ng mga Diyos ng may kagalakan mula sa kabila ng dagat, ang ilan ay gustong tumulong, ang iba ay sumusubok sa kanila. Nagkahiwa-hiwalay ang dalawang grupo. Lumakad pa ng kaunti si Hanuman at may nakita siyang kumikinang sa dagat, ngunit dahil sa layo, mahirap makita kung ano iyon. Habang papalapit ang hindi kilalang bagay, mas mabilis itong lumaki. Di nagtagal, nakita ni Hanuman ang isang gintong bundok na tumataas mula sa ilalim ng dagat. Isang napakalaking gintong bundok ang umabot sa langit, na humaharang sa dinadaanan ni Hanuman. Wala siyang nakita kundi isang napakalaking bundok. Napatingin siya sa bagong nabuong bundok na may parehong boses. May magandang lawa, mga punong namumunga, mga halamang gamot, magagandang hardin, komportableng upuan, at mga ibon at hayop na gumagala. Ang bundok ay parang langit. Sa gitna, isang matangkad, magandang figurette, tulad ni Hanuman, ay nakatingin sa kanya nang magkahawak ang mga kamay. Sa isang tinig na kasing lakas ng kulog at kasing himig ng rumaragas ang agos, sinabi niya, "O bayani, humanga ako sa iyong katapangan at determinasyong paglangkuran si Rama. Ako ay naparito sa utos ng dakilang Diyos. Ako ay nasa aking bundok." Noong unang panahon, si Indra, ang hari ng langit, ay gumawa ng isang baliw na gawa sa pamamagitan ng pagwasak sa mga bundok ng lahat ng ito sa mundo. Noong panahong iyon, ang mga bundok ay may pakpak, maaari tayong malayang lumipad mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa kasamaang palad, ang ilan sa mga kahangahangang bundok na ito ay ginamit ang kapangyarihang ito upang salakayin at sirain ang sibilisasyon ng tao. Nagpasya si Indra na putulin ang mga pakpak ng lahat ng mga bundok at durugan ang mga ito sa maliliit na piraso. Nang makita kong hinahabol ako ni Indra na may hawak na thunderbolt, nanginginig ako sa takot. Si Varuna, ang Diyos ng dagat, ay naawa sa akin at iniligtas ako mula sa pang-aapi ni Indra. Binigyan niya ako ng kaligtasan sa kanyang malawak na karagatan. Ngayon, na nasaksihan ng iyong mga kabayanihan, hinihiling sa akin ni Varuna na tanggapin ka sa aking bundok at pasiglahin ka bago simulan ang mapaghamong paglalakbay na ito. Ang paglilingkod sa iyo ay nagpaparamdam sa akin na mayroon akong pagkakataong suklian ang kabutihang ipinakita sa akin ni Varuna. Ilang taon na ang nakalilipas. Mangyaring halika at dalisayan ang aking bundok sa pamamagitan ng iyong banal na tingin. Napangiti si Hanumanji sa kaakit-akit na kahilingang ito. Nagpasalamat siya sa akin at sinabing, "Kapag nagmisyon ako, wala man lang sa diksyonaryo ko ang salitang pahinga. Gayunpaman, aminin ko na ito ay isang kailangang-kailangan na regalo. Sa kasamaang palad, hindi na ako makapaghintay pa. Hindi ko na maiisip ang sarili kong kaligayahan hanggang sa matapos ang paglalakbay. Kapag natapos na ito, iisipin kita," niyaya niya. "Ngayon kailangan kong ipagpatuloy ang aking paglalakbay." Kinuha ni Hanuman ang responsibilidad na ito sa kanyang sariling mga kamay ng walang pag-aalinlangan o katigasan. Hinawakan niya ang bundok at lumipad. Ang bundok, na puno ng debosyon kay Hanuman, ay nag-uumapo sa kagalakan. Bumalik ang kapayapaan. Ang kalusugan ay parang magnanakaw na ninakaw ang ating tagumpay. Si Hanuman ay lumilipad sa ibabaw ng dagat, tinatamasa ang tahimik na tubig. Bigla, pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, may nakita siyang bugzo ng hangin na umiihip sa tubig. May kung ano sa tubig ang sanhi nito. Ilang sandali pa, isang talon ang bumubulusok sa langit, at ang ibabaw ng tubig ay naging magulo. Habang bumagal si Hanuman, isang nakakatakot na demonyo ang lumabas sa tubig. May mukha ito ng tao ngunit katawan ng sawa. Sur, ang ina ng mga ahas, sa pinaka-nakakatakot na anyo nito. Sumigaw siya na parang ahas siya. "Walang makakatalo sa akin. Pinagpala ako ni Brahma na sino mang makatalo sa akin ay papasok sa aking tiyan bilang natural na pagkain. Ikaw ay uunlad. Ngayon ikaw ang aking pagkain."
Ngayon ay walang makakapijaw sa kanya. Ibinuka ni Sur ang kanyang bibig at nilunok si Hanuman. Si Hanuman, ang kanyang bibig na kasing laki ng bibig ni Hanuman, ang kanyang lakas ng pagsipsip ay nagsimulang ipasok ang unggoy. Sinubukan ni Hanuman na hilahin ito ng bahagya upang pigilan ang paghila. Si Surasa, nang makita ito, ay ibinuka ang kanyang bibig upang salakayin si Hanuman. Di nagtagal, 10 yahana ang haba ni Hanuman. Iniunat ni Surasa ang kanyang bibig ng 20 metro. Muling ibinuka ni Hanuman ang kanyang bibig na naging 30 yahana ang haba. Ngunit siya ay talagang 40 yahana ang haba. Nagpatuloy ang laban hanggang sa si Hanuman ay 80 yahana ang haba at ang Surasa ay 100 yahana ang haba. Sa isang kisap mata, lumiit si Hanuman na kasing laki ng langaw, ngunit ang kanyang bibig ay 100 yahana ang lapad. Tumalon siya sa kanyang bibig, lumampas sa kanyang dila, pababa sa kanyang lalamunan, at sa kanyang tiyan. Nang maabot niya ang kanyang tiyan, lumundag siya sa kanyang bibig at bumalik sa kanyang normal na posisyon. Naramdaman ni Surasa na may pumasok sa kanyang bibig at dumampi sa kanyang tiyan. Siyempre, ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya wala siyang oras upang mag-react. Napagtantong niloko siya ni Hanuman, umalis siya. Tumayo si Hanuman sa kanyang harapan at sinabi sa isang mabagsik na boses, "Mahal kong ina, iginagalang ko ang salita ni Brahma. Ako ay nasa iyong sinapupunan at umalis na. Ngayon, hindi na ako dapat magreklamo. Pagpalain mo sana ako at hayaan mo akong magpatuloy sa aking paglalakbay sa paghahanap kay Sita." Tuwang-tuwa si Surasa sa kaalaman ni Hanuman. Natuwa siya sa pakikipag-usap nila ni Hanuman. Sa sobrang saya, nawala siya. Ang tunay na punto ng pagbabago ay dumating pagkatapos ng kompetisyon. Ang napalayang Hanuman ay lumipad pabalik sa langit, sa pagkakataong ito ay may tiwala na walang balakid na haadlang sa kanyang daan. Lumakas ang pressure. Si Surasa ay nag-aksaya ng maraming oras sa pakikipagkompetensya sa kanya nang hindi kinakailangan. Ngunit natutuwa siya na hindi siya nirerespeto nito. Ang mga pagpapala ay mahalaga sa bawat paglalakbay, lalo na kapag nangyari ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Biglang may nangyaring mali, grabeng mali. Nakatuon ang isip ko sa mga nangyayari, pero parang nagyelo ang katawan ko, hindi makagalaw, nasuspine sa hangin. Ito ay kakaiba. Naramdaman niyang may humawak sa kanya, pero walang nakatingin. Bigla siyang hinayla pababa. Malaya siya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sino ang kumokontrol sa kanyang mga galaw? For some reason, tumingin siya sa paligid. Ano ang magagawa niya kung hindi niya maintindihan? Tumingin siya sa tubig at may nakita siyang kakaiba. Sarili niyang anino iyon. May humawak sa kanyang anino. Tila, ang kanyang kamay ay nakayakap sa kanyang anino at hinihila ito sa tubig. Agad niya itong hinawakan. Parang may masamang puwersa na kumokontrol at nagdidirekta sa paggalaw ng anino. Sanay na siya sa ganoong kapangyarihan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito sa pagkilos. Nagmamadali siyang pumunta sa ibabaw. Alam niya na sa sandaling mahawakan niya ang ibabaw, gagawin ng shadow puller ang kinakailangang gawain nito. Wala na siyang masyadong oras para magplano ng susunod niyang gagawin. Biglang bumukas ang tahimik na tubig, at lumitaw ang isang dambuhalang halimaw, nakabuka ang bibig. Sa paglapit nito, isang dagindong ang nagmula sa langit, Singka. Nakilala kaagad ni Hanuman ang pangalang iyon. Ito ang demonyong binalaan ni Sukri. Siya ay isang seryosong banta sa sinumang nagtatangkang makarating sa Lanka. Sinadya siyang ginutom ni Ravana, upang ang sinumang magtangkang makarating sa Lanka ay hindi maiwang mag-isa. Ang malapad niyang bibig ay napuno ng hindi mabilang na matatalas na ngipin. Lumiit na parang langaw si Hanuman at pumasok sa kanyang bibig. Pagkatapos ay inilahad niya ang 2 kamay para hawakan siya. Pagpasok pa lang nito sa kanyang lalamunan ay nagsimulang lumunin ng matutulis na kuko ng kanyang 10 daliri ang kanyang katawan. Ang Sphinx ay dahan-dahang tumago sa bawat bahagi ng kanyang katawan, na napunit ang lahat ng kanyang mahahalagang organ. Noong una, natuwa ang Sphinx na naging madaling biktima si Hanuman. Nakatutok ito sa pagkain sa kanya. Bigla itong nakaramdam ng matinding sakit sa bawat parte ng katawan nito. Alam nitong may mali sa loob. Napasigaw ito sa sakit. Matapos makumplito ang gawain nito sa loob ng ilang minuto, nagpasya si Hanuman na magplano ng pagtakas. Binuksan niya ang tiyan niya at tumakbo. Habang tumatalon siya palabas ng katawan, nahulog ang Sphinx. Bumulwak ang dugo mula sa bibig nito at pumutok ang tiyan nito. Pinanood ni Hanuman ang paglubog ng Sphinx sa dagat habang daan-daang piting ang umatake sa katawan nito at nilalamon ang laman nito. Agad na naging pula ang dagat.
Matapos makapasa sa huling yugto, si Hanuman ay buong tapang na umalis sa kanyang destinasyon. Ilang minuto lang ang layo ng Langka, ngunit mukhang ilang oras ang layo ni Mother Sita. Ang paaralan ng inggit ay nagtuturo sa iyo na ang mga kabiguan ng iba ay ang iyong sariling tagumpay. Ang paaralan ng pagpapakumbaba ay nagtuturo sa iyo na ang paninibugho sa tagumpay ng iba ay ang iyong sariling tunay na kabiguan. Chapter 4 na ay paparating na.